What else can we say? You know the depths of our hearts. Kitang-kita mo, Panginoon, ang aming mga puso sa oras po na ito na punong-puno po ng pagpapasalamat. Punong-puno, Panginoon. And we just want to thank you, God, for this another night, Lord, for this another opportunity na makapagsama-sama kami dito, Panginoon, to meditate and study your word. Sama-sama po kami as one community, O God. We are praying, Lord, for your guidance, for your wisdom, knowledge, and understanding to flow upon each and every one of us. Nawa po ay maliwanag po naming maunawaan ang iyong salita, mga salita, Panginoon. At hindi lamang po basta maunawaan, kundi tumimo sa aming mga puso at mai-apply sa aming mga buhay. Kasi alam po namin na mawawalan po ng saysay ang lahat ng aming pinag-aaralan kung hindi naman po namin isasabuhay, Panginoon. Kaya dalangin ko po, kumilos ka, magpakahayag ka, Panginoon, sa gabing ito. Turuan mo po kami, Panginoon, ng mga bagong bagay at bagong kapahayagang nagmumula sa inyo. May you grant us the peace, the joy, Lord, that we need. Payapain mo po ang bawat puso. Payapain mo ang mga pusong natatakot, nagdaramdam, nalulungkot, nasasaktan at napapagod. Give us, Lord, that supernatural strength that comes from you in the name of Jesus. Lord, totoong-totoo, Panginoon. Totoong-totoo ang kagalakang nararanasan po namin ngayon. This is the joy. Si Apostle Paul, nung time po na sinusulat niya ang Philippians, Lord, di ba po nasa kulungan siya? Pero bakit doon po sa Book of Philippians, ito po ay kinonsider na epistle of joy? Ibig sabihin, Lord, masayang-masaya si Apostle Paul na kahit nasa kabila siya ng pagkakabilanggo, ay nagagalak ang kanyang puso. Kami rin po, may mga pinagdadaanan din po kami. May mga problema, kabigatan, may mga tao sa paligid namin na sinisiraan kami. Panginoon, keeps on destroying our image. But Lord, punong-puno ang aming mga puso. Punong-puno ng kagalakan ng aming mga puso. At lahat po ng ito ay natatabunan ng kapayapaan at kagalakan. It's all because of you, Lord. It's all because of you. So I pray, Lord God, na ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang siyang bumalot sa lahat ng takot. Ang iyong pag-ibig ang siyang bumalot sa lahat ng mga alalahanin, pagdududa, Panginoon, maging ang pag-iisip namin, Panginoon, kung paano ba namin susolusyonan ang iba't ibang mga problemang meron po kami at kinakaharap po namin. Sa gabing ito, Panginoon, gusto lang po naming magpahinga sa iyong presensya. Sa gabing ito, gusto lang po naming manahan at manangan, Panginoon, sa iyo. We will just rest in your presence, and we will dwell in the shadow of the Most High, in the shelter of the Most High, God. Nandito lang po kami, Panginoon, at alam po namin nandyan lang din po kayo. Hindi mo kami pababayaan. Balutan mo kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo, patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan, linisin mo kami, dalisayin mo ang aming mga puso, at gawin mo kaming karapat-dapat sa gabing ito na mag-aral at magbulay-bulay ng iyong mga salita. Anoint me, anoint my heart, anoint your message, anoint every hearts of these people. Nawa po palaguin mo ang community po na ito na Panginoon, nagsimula sa iyo din, Panginoon. You are the center and you are the owner of this community, O God. You are the only God that we serve, that we love, that we worship. Salamat. And to you, Lord, we entrust everything. May you cover us with your most precious blood, and that no works and plans of the enemy shall overtake us, for we are covered by the precious blood of Jesus. We thank you and we give back the highest glory, honor, and praise in your name alone, Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin ang atin pong Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God, and we would like to welcome all our first-timers. Welcome po sa Heart to Heart community that we are doing every day, every single day po, mga kapatid.
Umaga at gabi, sama-sama po kaming nag-aaral ng salita ng Diyos, nagpapanalangina, nagsusuportahan, nag-encourage, and we are praying for all people po na makakilala sa Panginoon, regardless of your race, status, belief, and religious affiliations. We are here para po i-share sa inyo ang kabutihan at pagmamahal ng atin pong Panginoon. At naniniwala po tayo, walang imposible sa Panginoon, walang mahirap na hindi niya kayang gawin. Kaya po, sa lahat po ng mga nag-join, sa inyo po lahat ng mga nag-i-scroll dito, at biglang nakita nyo ang live na ito, hindi aksidente kung bakit nandito po kayo ngayon. Nais po ng Diyos, sa oras po na ito, katagpuin ang pangangailangan mo. Hindi man kita kilala, kilala ka ng Diyos. Kaya pwede ba na ilagay mo dyan sa live comment kung first time ka at gusto mo na magstay hanggang matapos dito, type mo nga me and where you are watching po. Lagay mo dyan, me watching from Taiwan, me watching from Cebu, and we would like to welcome all of you here. We would like to welcome all of you here po. Yes. Yan. So, si Nicole from Pangasinan, si Shelly from Antipolo, si Alma from Pampanga, si Queenie from Thailand, Histotech from Santiago, Jera Ronan from Davao, Ashi from Siquijor. I'll be there in Siquijor. Ashi, kita-kit sa Siquijor. Marivic from Bulacan, amen. Judes from Sucat, Simpling Ina from Caloocan, Sins from Las Piñas, Len from Nueva Ecija, Anna from Taiwan. I'll be there in Taiwan this Feb 9 to 22 po. Discarding Siao from Palo Leyte, Sang from Eastwood. God bless you. Hachel from Toronto. Amen. Staffrick from Aurora. MLGTFD from Mindoro. Hallelujah. Praise God. Papa M from Laguna. Chanel from Zamboanga. Anna from Taiwan. Alona Flores from Laguna. Wow. Chan from Cebu. Chanel from Zamboanga. I'm Not Yours from Dubai. Monching from Caloocan. Reniel from Batangas. Maylin from QC. Praise God sa inyong mga buhay. At kung may mga hindi pa ako nabanggit, Nelmar from Leyte. White from Batangas. Staffrick, God bless you po. Sofia from Cavite. At sa bawat isa po na nanonood po ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, magandang gabi po. O kung kayo ay nasa ibang bansa, magandang umaga, magandang hapon, mapayapang gabi sa bawat isa sa atin. Praise God po, purihin ng Panginoon. It's never an accident kung bakit nangyayari ang isang bagay. Alam niyo po, may dahilan ng Diyos kung bakit nanonood po kayo. At alam niyo po, simpleng dalangin ko, matapos niyo po itong live stream na ito. Dalangin ko po na sa pag-aaral at pagbubulay-bulay natin ng salita ng Diyos, mangusap siya at siya ang bumago sa ating lahat. Kaya mga heart-to-heart community, pwede bang i-welcome natin lahat ng mga bagong kapatid natin? Let us all welcome our first-timers. Praise God. Welcome, welcome. Hallelujah. We are so blessed and we are so glad that you are all here po. So, pwede po kayong mag-join ng aming community. Meron po kaming FB community. Meron po kaming group chat. Meron po kaming YT channel na kung saan mababalikan nyo lahat ng mga devotions na ginawa po natin from this year, January 1. Just a short history po para sa lahat ng mga first-timers. So, July 28 when I started doing this live stream. Alam niyo po kung ba't ako nagsimulang mag-live stream? Kasi nakita ko yung ka-churchmate ko na nagla-live. Sabi ko sa kanya, ano ginagawa mo? Sabi niya, nagla-live po, Tyhar. Tawag nila sa akin, Tyhar, kasi ako yung nagpapastor sa kanila nung time na yon. Nagla-live po. Sabi ko, saan? Sabi niya, sa TikTok. Sabi ko, bakit? Wala lang daw. May kinakausap lang daw siya. Sabi ko, sino kinakausap mo? Mga kaibigan daw niya, minsan mga strangers. Sabi ko, ganon. Sabi ko, marami bang tao sa TikTok? Marami bang tao sa TikTok? Sige po ate, Marlene. Sabi ko, okay, maraming tao sa TikTok. Sabi ko, sige, magla-live ako. Sige, magla-live ako. And then, the rest is history. Nag-live ako. At hindi ko inakala at hindi ko inasahan na ganito dadami ang atin pong community. Hindi ko inasahan na napakabilis ng paglago ng atin pong community. Kaya po, praise God.
Praise the Lord po. Praise the Lord talaga. God is moving. God's presence is here. Kakaiba po. Hindi ko makita, ate Tita Marlene na nag-request ka. Guess kaka-start lang po. Hanggang sa dumami ng dumami, lumago ng lumago, and to God be the glory po, ay umabot na po ng almost mag-1,000 na tayo sa group chat. Tapos 1.3 na po sa atin pong FB community. Almost 1K sa atin pong YT channel, 1K sa IG, at 7 point something sa FB. At dito po sa TikTok ang pinakamarami, 45.6K followers. In just a span of 5 months. And we are going 6 months this January 28. Ganun po kabilis ang paglago at pagdami ng atin pong community. And alam niyo po, kung kayo po ay meron pong puso na tumulong sa pagmimisyon, we are doing mission po dito. So last September, ako po ay nagpunta sa Cebu at October sa Davao para po magbigay ng ayuda, ng relief galing sa community. Pinagsama-samang tulong, pondo, at ito po ay pinagkatiwalaan lang po talaga ako. Ako po ay katiwala lang ng Diyos. Ako po ay pinagkatiwalaan lang din ng mga tao dito na nagpadala po ng tulong sa Cebu at sa Davao. And to God be the glory po dahil umabot po iyon ng almost 100,000 plus. 100,000 plus po. Para po doon sa binigay nating relief. Amen? At ngayon po, this 2026, magpapatuloy po ang ating misyon. Kaya kung kayo po ay hinihipo rin ng Diyos, alam niyo ang panalangin namin dito, magpadala ang Lord ng maraming mga generous supporters. Kaya po sa darating po na Sunday, first mission trip, ngayong taong ito, ako po ay pupunta sa General Nakar, Quezon Province, para po tumulong. Alam niyo yung pupuntahan pala doon ay isang eskwelahan ng katutubo. Eskwelahan pala siya ng mga katutubo. So I will be there this coming Sunday po, at sa purihin po ang Panginoon dahil may mga taong ginamit ng Diyos. Ang community na ito, alam niyo po, umaabot na po ng halos magfo 40,000 na. Palakpakan natin si Lord. Halos magfo 40,000 na po ang pondo po natin para sa darating po na Sunday. So I will be there. Ako po mismo ang pupunta upang maipadala ang atin pong naipon at nalikom po na fund for that. So praise God for your lives. Maraming salamat po. Salamat. At kung kayo naman po ay gusto nyo pa rin po na tumulong at sumuporta, pwede po tayo makipag-partnership, makipag-collab. Amen? Hindi ko alam kung kanino at paano, pero kitang-kita nyo naman ang dinadalang koneksyon sa atin ng Diyos. Pinapalawak niya ang ating impluensya. The sphere of influence talaga. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming mga taong dinadala ang Panginoon sa atin. Kaya purihin po ang ating Panginoon, and I pray na patuloy po na kasihan tayo ng Santong Espiritu ng Diyos. Habang ginagawa natin, nagpapakalalim tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Habang nagkakaroon tayo ng desire na tumulong sa Kanya. Sa mga tao na nangangailangan sa Kanya, alam ko po na ipoprovide ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Purihin ang Panginoon. Praise God. God is good. Nauubo pa rin ako, di ba? Pero ang saya ko talaga. Alam niyo po, uminom na ako ng gamot. At salamat po kay Ate Maria. Ate Maria, salamat. Ang dami kong binili kasi nagpadala siya kanina ng budget. Sabi niya, Pas, bili ka ng gamot. Sabi ko, sige po. Tapos, binili ko lahat. Binili ko lahat yung binigay niya. Binili ko ng Immunopro sa Mercury. Kaya galing akong Mercury kanina. Nasaan ba? Hindi ko makita. Ate Rose, nasaan ka? Yan. So, praise God. Usa sakit ko is speaking. Amen. Thank you, Grant. Oy, Grant has a Friday. Grant, praise God. Siguro mag-usap tayo, lahat ng mga worship leaders, si Sunflower, yan, si Grant Official, yan, lahat ng mga worship leaders. So, magkakaroon tayo, di ba, ng
kung gugustuhin nyo lang, at kung may mga worship leaders dito, magkakaroon tayo ng worship session this coming Friday. At yung Fridays natin sa mga susunod, opo, Ate Sarah, yun nga magpa-x-ray na ako, no? Pero feeling ko, ate, parang ano siya eh. Kumakati dito. Hindi ko alam kung ano ba, parang allergy ba yon. So, titingnan ko pa. Sige po. Pero magpapa-x-ray ako. Bala ko magpa-lab sa mga susunod na araw. So, lahat ng mga worship leaders, yon. So, gather natin this coming Friday at i-promote natin yung concert ng Bethel Music. Kaya, ang pakiusap ko po ay, kung kaya, mga Grant, yan, Aaron, and all, yan, lahat ng mga worship leaders, let's go. Bethel Music. Kasi bibigyan tayo, praise God, nabigyan po ako ng pagkakataon na mabigyan ng VIP or SVIP tickets sa darating po na concert. Yeah, praise God. So, yun. So, I don't know kung ano yung magiging deal namin doon, ano yung mga dapat kong gawin. Basta I know I have to promote it. I have to promote the event. So, yun po. So, yeah. Humihina. Kaya yun, bumili na ako ng Immunopro. Ate Maria, maraming salamat po. Tapos, marami akong binili kanina. Sige, mamaya po. Salamat. Yon. So, sige po, magsimula na po tayo sa atin pong pagdi-devotion. Praise God po. Hallelujah. Sobrang masaya ako ngayon. Siyempre, nakakahawa yon, di ba? Huwag magpuyat. Sige, pabibilisan lang natin to. Oo nga, 7 to 8 hours sleep. Cold water ang inumin na Tita Marlene talaga. Kasi tap water lang warm water lang, lukewarm. Cold talaga? Oh. Legit pa sa transfer yung spirit sa amin. Cold water. I see. Sige. Manghihingi tayo ng cold water. Teka lang Teka lang, magtatawag tayo ng backup. Ayan, cold water. Let's go. Nagpagawa na ako. Ayun. Basta po warm ka. At ayun na, nagpakuha na ako. Sige, let's start our devotion for tonight. Mabilis lang po tayo. Okay? Kasi dahil ko na mga kwento no? Okay, so ngayon po, Genesis chapter 23. Siguro marami ring makaka-relate sa atin dito. Kasi lahat tayo, napagdaanan na natin to. At walang tao na hindi ito mapagdadaanan. So, I know that all of us will experience this. Siguro ito ay pag-comfort sa mga taong nakaranas nito or maaring paghahanda sa mga taong makakaranas nito. So, our topic for tonight's devotion is entitled, Faith That Honors God Even in Grief. Okay, shout out sa music team ng JIL San Simon, Pampanga. God bless. Grant, Kita Kits, okay, sa Friday, sana makasama kayo doon. Isama mo rin sila yung mga mga ka-worship team mo. God bless you, God bless you. So our topic is entitled, Faith That Honors God Even in Grief. Thank you po, S-Closets. Yes po, gagawin ko po yan. Wow, miracle. Umaattend pa rin siya hanggang ngayon. Yishao, God bless you. Faith that honors God even in grief. Ayan na, may malamig na. Ayan. Kita niyo yung yellow. Ayan o, may yellow, diba? Faith that honors God even in grief. Grief. G-R-I-E-F. Grief. Meron pa bang mga mission partners na nasa baba? Gusto yung umakyat?
Mission Partners and Super Fan Club followers po. Ayan, Ate Rose. Mami Jean. Grief, as in Grief. Yeah, that one. Grief. Yan, si Ate Culots from Israel. Ate, hello. Ayan. Okay, nakigamit lang. Sir Michael, you want to Gusto yung, nakakit na pala. Ayan, Sir Michael, nasa dyan pala sa baba. Okay. Let's go. Faith that honors God even in grief. Sabi ko sa inyo, di ba? Lahat tayo mararanasan po ito. Ako po ay hindi po exempted. At tayong lahat ay hindi exempted. Ako po naranasan kong mawalan ng kapatid. 2023, I can still remember. February 23, 2023, when my youngest sister died, siya po ay kinuha na po ni Lord because of leukemia or cancer sa dugo. So, ako yung nandoon during that time na sinugod siya sa hospital, hanggang sa nabawian siya ng buhay. I was there. Alam mo, totoo yun eh. Yung pag nandoon ka na sa sitwasyon na yun, wala ka nang pakialam sa mga iisipin ng mga tao sa paligid mo. Ang magagawa mo na lang, sumigaw, umiyak, just to burst out kung ano nararamdaman mo. Grief. And maybe sa atin din, di ba, nawalan na rin tayo ng mahal sa buhay. Nawalan na tayo ng magulang, ng anak, or basta, mga malalapit sa atin. Alam nyo, hindi nawawala yung lungkot eh. Sa totoo lang. I mean, hindi nawawala yung sakit sa pagkawala ng pinakamamahal mo. You'll just get used to it. Yung parang masasanay ka na lang ba na wala na sila. Masasanay ka na lang. Pero nandun pa rin yun. Feeling ko nga isa yan sa mga isa yan sa mga magmo-mold sa ating character at isa yan sa mga magpaparealize sa atin ng maraming mga bagay sa buhay na ito. Diba? Baka magkaiyakan pa tayo dito. So that is grief. And we thank God for this wonderful night, for allowing us na matutunan po itong topic na ito. Kasi sabi ko nga sa inyo, maaaring napagdaanan mo na o maaaring hindi pa, pero pagdadaanan mo. Pagdadaanan mo. Totoo, no? Parang part of us died too. The time na nawala yung kapatid mo, magulang mo, mama mo, papa mo, lolo't lola mo. Kung Genesis chapter 20 po ay nagtapos sa katagumpayan doon po sa bundok ng Moriah, ang Genesis chapter 23 opens with a funeral. Opens with a funeral. After one of the greatest acts of faith, Abraham now faces deep personal loss. Kasi dito, sa Genesis chapter 23, ay isinulat ang pagkamatay ng kanyang asawa na si Sarah. Yan, napakinggan ko yun, Kuya Danilo. Salamat sa story mo. Si Kuya Danilo, nung time na magkasama kami sa Davao Mission Trip, kinuwento niya sa akin, nasa ibang bansa siya nung time na mawala yung magulang niya. Itong chapter po na ito will teach us that faith is not only proven in obedience, but also in how we grieve. Faith is not only proven in obedience, but also in how we grieve. How we grieve.
Ang Tagalog ng grieve ay pagdadalamhati, pamimighati, paghapis, o pagiging malumbay. Faith is not only proven in obedience, but also in how we grieve. Nakikita niyo po ba pag nag-comment ako? Teka lang. Ayan, okay na po. Sige po, Miss Shena Faye. Ang pananampalataya daw po natin ay hindi lamang patungkol sa pagsunod. Pero naipapakita rin po natin ito kapag sa panahon na tayo po ay nagdadalamhati na. Kapag tayo ay nagdadalamhati. Kalungkutan, paghihinagpis, pagdadalamhati, kasama pala yun. Ang Genesis chapter 23 po is the only chapter in the Bible that records the death and burial of Sarah in detail. Wala na sa record ng Bible, okay, kung paano namatay, kung paano nagkaroon ng burial na detalyado. Tanging si Sarah lang. Though Abraham is nomad, alam niyo yung nomad, di ba? Parang ano siya, no permanent address. Parang ganun yung nomad, di ba? So he insists on purchasing land legally and not accepting it as a gift. Grabe si Abraham. Grabe, kitang-kita natin dito ang pagmamahal niya sa kanyang asawa. Grabe ang pagmamahal at pagrespeto at pag-honor ni Abraham sa kanyang asawa. Sana all, di ba? Anong ginawa ni Abraham? Nag-insist siya. Bibili siya ng lupa at legal. Hindi po ito regalo. Hindi ito ibinigay lang. Pinaghirapan niya, binili niya. And this shows that faith looks beyond the moment. Abraham believes God's promise will outlive his pain. Abraham believes God's promise will outlive his pain. Ang galing ni Abraham, the father of faith, sabihin na natin, father full of love for his wife and for his children. Napaka-responsabling asawa at ama. Hindi siya yung tira-tira na magbibigay sa kanyang asawa. Hindi siya magbibigay ng bagay na walang halaga. Alam niyo sinasabi ni King David na, I will not offer to God sacrifice that cost me nothing. I will not offer to God ang sakripisyo na wala sa aking halaga. I-offer ko sa rin, wala kang halaga sa akin. Pero binigay ni Abraham ang para sa kanyang asawa. Sino po dito ang gusto na nasa-shower siya ng pagmamahal? Meron po ba? Siyempre tayong lahat. Gusto natin nasa-shower tayo ng pagmamahal. Sa lahat po ng mga kalalakihan na nandito, at kung kayo po ay meron ng asawa, kasintahan, partner, girlfriend, kasi ang utos ng mga asawang lalaki love your wife. Love your wife. Punuin mo ng pagmamahal yung asawa mo. Hindi po ako expert sa usaping pagmamahal, pero ito yung sinasabi sa Bible At kung anong sinasabi ng Biblia, yun lang din yung tinuturo ko. Husbands, love your wife. Or husband, love your wife. Husbands, love your wives. Isa.
sa atin. Mahalin mo yung asawa mo, nag-iisa lang yan. Siya na yung kasama mo Mahalin mo. Bigay mo lahat. Ang isang lalaki daw ay 3 P ang kanyang dapat gawin sa kanyang asawa at pamilya. Una po, to protect the family. Kailangan protektahan ng asawang lalaki ang kanyang pamilya at all costs. Protect. Pangalawa, to provide. Protect, provide. Salamat, Bea. God bless you. Provide. Kailangan ay isupply mo ang pangangailangan ng iyong pamilya. Protect, provide, at pangatlo, to become the priest of the family. Ibig sabihin ng priest, ikaw ang naglilid sa kanila na sila ay mapalapit sa Diyos. Amen? So, to protect, to provide, and to become the priest of the family. Yan po ang dapat na ginagawa ng isang asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Amen. Pass yung 1 and 2 sa partner ko, pero yung 3 parang ako. Yun. So, protect, provide, and become the priest. Actually, dapat alam niyo ba na based on research, kapag ang padre de pamilya daw ay unang nakakilala sa Panginoon, malaki yung chance na madala niya yung buong pamilya niya sa church. Na makakilala rin sila sa Panginoon. Malaki talaga ang impact ng mga tatay Di ko na-feel yung PPP, sabi ni Millet. Kaya nga, iparinig nyo tong topic na to sa mga asawa nyo. No? Iparinig nyo. Diba? Baka magbago pag narinig. At Tita Marlene, I love you po. We love you from our community. Gusto na daw magtatay ni Romy Raquel. O, ayan, Romy Raquel, ha. Hinahanda ka na ng Diyos. Kaya makinig kang maigi. Okay, yung mga nasa kabila, nangabilang bahay, di ipag-pray niyo sila. Okay, pag-pray natin, matauhan sila. Akala ko narinig na asawa ko, naghihilik na pala. Ay, yung mga nakalimutan ng umuwi, kung babalik ba, tatanggapin nyo pa. Happy wife, happy life. Ipag-pray muna. Okay, ipag-pray. Sabi ni Ate Analu, wag na. Okay. Okay. Okay, hindi yan yung topic natin. Okay, balik muna tayo. Baka ma-lost track tayo. Basta tandaan nyo, alam ng Diyos ang laman ng inyong puso. Okay? Alam ng Diyos. Yan. Kung magkabalikan at loobin ng Diyos, magkabalikan kayo. Kung hindi na talaga kaya, idaan sa legal. Okay? Daanin sa legal. At syempre, sa panalangin, ang mahalaga magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Kung kaya mo na lang mag-isa sa buhay at hindi mo talaga kayang gawin sa legal talaga na proseso, kailangan mo talaga magtiis. Magtitiis ka muna. Okay? Tiis muna. Oo naman, Renz Rivera, hingi ka ng tawad sa Diyos. Lapit ka lang sa Kanya and then you pray to God. Lahat ng kasalanan ay kayang patawarin ng Panginoon. Just go back to Him. Tama, Kai Jeff. Tama. Grabe, pag ganitong usapan, dumadami tayo Oo, taste na lang muna.
Going back. Baka going back. Dumadami pag ganyan yung topic eh. So, point number 1. Okay, point number 1. Faith allows us to grieve without losing hope. Faith allows us to grieve without losing hope. Dahil nakaka-relate. Ang effective nung malamig na tubig, nawawala yung kati sa lalamunan. Di ba pala yun? Thank you po sa nagsabi. Salamat. Ang laking tulong. Para nawawala yung kati sa lalamunan. Galing. Galing Ngayon ko na nalaman yun eh. Ito lalagyanan ko. Hindi ko talaga favorite yung purple. May nagregalo sa akin nung Pasko eh. May nagregalo sa akin nung Pasko. Kaya, ito na muna gamitin ko. Nakakatawa. Favorite color ko, blue. Blue. Cold juice pa nga iniinom ko. Okay. Pinapatay ng lamig ang bak. Thank you po. Ang laking tulong. Laking tulong niyan. Gagawin ko na yan lagi. Kakulay ni Barney. Nagde-devotion tayo eh. Okay. Going back. Hindi mo alam dito sa live stream natin, tatawa ba ako, iiyak ba ako, etc. Diba? Kanina umiiyak-iyak. Tapos bilang natawa. Tapos bilang... Hi, roller coaster ride talaga pag nasa devotion, no? Yung magsopas. Everyday iba-iba. Oo, di ba? Pag nasa pulpit ako, nasa church pa ako at nagtuturo, kilala ko ni Ate Rose kasi lagi yan natatawa pag nagjo-joke ako eh. At kapag yung talagang nararamdaman na yung presensya ng Panginoon, you can't help yourself but to cry talaga. As in. So, number 1, ito na. Faith allows us to grieve without losing hope. Tingnan natin. Genesis 23, verses 1 to 2. Sabi dito, when Sarah was 127 years old, so inote nyo yan, 127 years old, she died. At Kiryat Arba, now called Hebron, in the land of Canaan. There, Abraham mourned and wept for her. Abraham mourned and wept for her. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 4. Sabi doon, a time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. There's a time for everything. There's a time for every season. Meron pong tinakdang oras. Ikaw ay magiging masaya at ikaw ay luluha. Ecclesiastes chapter 3 verse 4. Apo, 3 verse 4. At kagaya po ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay may damdamin at si Jesus ay meron din. Meron din. Kaya yung pinakamaikling verse, okay? The shortest verse in the Bible, John 11 verse 35. Anong sabi doon? John 11:35? Baka malimutan nyo pa. Baka hindi nyo pa maalala to. Jesus wept. Jesus wept. The shortest verse in the Bible, John 11:35. Jesus wept. At si Abraham po ay openly, siya po ay nagdalamhati. At bilang mga tao, we don't need to suppress our grief. It's okay. Hindi po kahinaan at kabawasan ng pananampalataya at pagkatao natin if we will grieve for something. Faith does not suppress grief. It redeems it. And even Jesus wept.
showing that tears are not signs of unbelief. Tears are not signs of unbelief. Hindi ibig sabihin na umiyak ka, wala ka ng pananampalataya. Hindi ibig sabihin na umiyak ka, nawawalan ka ng pagtitiwala. Grieving is not lack of faith. Tandaan niyo po yun. Grieving is not lack of faith. God welcomes honest sorrow. God welcomes honest sorrow. Welcome na welcome po sa Panginoon. Kaya nga totoo yung sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, na God is close to the brokenhearted. Genesis 23 verses 1 to 2 po. Diba? God is close to the brokenhearted. At alam niyo po kung paano magsisimula ang paghilom? Paano magsisimula ang paghilom? When pain is acknowledged. Again, healing begins when pain is acknowledged. Hindi ka gagaling sa isang sugat na hindi mo inaamin. Hindi ka gagaling sa isang sakit na hindi mo sinasabing nararamdaman mo talaga. Healing begins when pain is acknowledged. Kailangan mong aminin sa sarili mo. Acceptance, yes. Kung nasaktan ka, huwag mo sabihin, ay, okay lang ako. Bahala kayo dyan. Okay lang ako. Feel the pain. It's valid, yes. Feel the pain. Okay, valid yung nararamdaman mo. You don't need to suppress. Huwag kang mag-pretend, tama. Huwag kang mag-pretend. Huwag kang magsuot ng maskara. Kung nasasaktan ka, sabihin mo. Ramdamin mo. Iiyak mo. Diba? Totoo yun It's okay to not be okay, but don't stay that way. Don't stay that way. Okay lang na maging okay ka, pero okay lang na hindi ka maging okay, pero hindi habang buhay hindi ka okay. Normal yun na masaktan ka. Normal na mahihirapan ka, malulungkot ka, iiyak ka. Pero darating ang araw, nakaka-move on ka, makakalaya ka, at magiging masaya ka. Healing begins when pain is acknowledged. Amen? Ang totoong malakas ay pinapakita ang kahinaan dahil nagpapakatotoo sa sarili mo. I agree. Hindi ka palaging malakas Hindi ka palaging malakas. May mga pagkakataon na kailangan mong maging fragile. May mga pagkakataon talaga na kailangan mong aminin sa sarili mo na, Lord, hindi ko na kaya. Napapagod na ako. Nahihirapan ako. Pwede mo sabihin lahat sa Panginoon. Kasi sa Diyos ka na nakaharap Kung ikaw ay makapagtatago sa mga tao, hindi mo malilin lang at maloloko ang Diyos. Sa ibang tao, yes. Kaya mong itago yung nararamdaman mo. You can suppress your emotion, your feelings, but not to God. Hindi sa Diyos. Hindi mo kayang lokohin ng Panginoon. Lahat ay nababatid niya. Lahat ay nakikita niya. Alam niya kung kailan ka masaya. Alam niya kung kailan ka malungkot. And it's okay to cry. It's okay to burst out. Kung ano may nararamdaman mo, sabihin mo sa Diyos ng totoo. Aminin mo. Kagaya ni Abraham. Openly he mourned and he wept for the death of her beloved wife, Sarah. Imagine niyo right after ng victory on the Mount Moriah, 'di ba? Bigla naman after the next doon sa next chapter, makikita natin ang pagkawala naman ng kanyang minamahal na asawa. And it's not easy. Faith does not deny grief. It anchors hope within it. Faith does not deny grief. If you have faith in God, hindi mo kailangang baliwalain yung nararamdaman mong sakit. Okay lang.
Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi kawalan ng pananampalataya ang pagdadalamhati. Hindi kawalan. Pero merong pag-asa. Merong pag-asa. Amen. And that leads to point number 2. Faith walks with dignity among the world. Faith walks with dignity among the world. Makikita natin sa Genesis 23 verse 4, sabi dito, "Here I am," sabi ni Abraham, "Here I am, a stranger and a foreigner among you. Please sell me a piece of land so I can give my wife a proper burial. I am a foreigner and stranger among you. Sell me some property for a burial site." Husay ng pagkakasabi ni Abraham. Ayaw niyang magkaroon ng utang na loob kahit kanino man. Napaka-wise ng kanyang ginawa. And he really has a good reputation. He has a name na walang maibabato at masasabi ang mga tao sa kanya. Alam niyo po sabi sa Proverbs 22 verse 1. Proverbs 22 verse 1. Sabi doon, a good name is more desirable than great riches. Parang kanina, ito lang yung pinag-aaralan. Parang ito lang yung kinukwento ko sa inyo kanina, di ba? Yung pangalan ko kako, yung imahe, reputation, etc. A good name is more desirable than great riches. Proverbs 22 verse 1. Alam nyo, tingnan nyo marami kang ang pera. Mayaman ka nga. Pero ang tingin ng mga tao sa'yo, yan niya, ganyan siya. Grabe yan, mapanglait. Ang taas ng ere. Mga ganon. Marami kang ang pera. A good name is more desirable than great riches. Sana tayong lahat na nandito, tayong lahat na nandito po, mga kapatid, na sumusubaybay, na nakatutok at natututo, i-desire natin. Hindi masama na pagpalain tayo ni Lord, etc. Pero sana, nawa po ay hindi magbago at hindi mawala yung desire natin na pangalagaan ng ating mga pangalan. Hindi sana mawala po iyon. Stay humble. Tama. Diba? Stay humble. Magpakumbaba ka lang. Walang sino man ang naka-under sa atin. I mean, walang taong mas mababa sa'yo. Siguro sa estado ng pamumuhay, totoo yun eh. Diba? Like kung sinasabi sa inyo, na kapag may pera ka, may boses ka. Ganon sa estado ng mga tao. Ganon sa ating lipunan, kapag may pera ka, may boses ka. Legit. Totoo yun. Diba? Ganyan na yung kalakaran. Ganyan na yung kinalakihan. Ganyan na yung naging sistema. Pag wala kang pera, manahimik ka. Sumunod ka lang. Wala kang say. Diba? Kahit sa kamag-anak, totoo. Money is power. Pag mayaman ka, batas ka. Abraham honors God through integrity and humility. Abraham honors God through integrity and humility. His witness remains strong even in mourning. Minsan kapag dumadating ka na sa desperadong pagkakataon, di ba? Yung desperado ka na. Nakakagawa minsan tayo ng mga bagay na
sabihin na natin hindi natin napag-isipang mabuti, hindi na ipag-pray. Pero what I love about Father Abraham is that even in his mourning, nandoon pa rin ang pag-honor niya sa Lord. Grabe talaga si Father Abraham. Magkaroon, mawalan, mawalan ng anak, mawalan ng asawa. Grabe, ang solid ang pagmamahal sa Diyos. Solid. Hindi mapapantayan ang ginawang pananampalataya at pagpaparangal ni Abraham sa ating Panginoon during their time. So tayo po, may tanong ako sa inyo. Nare-represent kaya natin si Lord sa ibang tao with honor? Nagiging mabuting ambassador ba tayo ng Panginoon? Kapag, sige, kunwari kasama mo yung mga kaibigan mo, kasama mo yung mga katrabaho mo, baka minsan nag-iiba tayo eh. Nare-representa ba natin siya ng tama sa ibang mga tao? Well, kayo lang makakaalam niyan. Kayo lang nakakaalam at kayo lang makakasagot. Integrity matters in private and public. Alam nyo, pwedeng ganito eh. Sabihin ni Abraham, under the table. Sige, bigyan mo ako ng lupa. Ako nang bahala sa'yo. May mga ganon, di ba? Under the table. Lalagyan na lang kita. Magkano bang sige, bayaran kita ng lupa. Magkano ba kickback ko dyan? Magkano ba mapupunta sa akin dyan? Well, there are, ganun, talagang nangyayari talaga siya. Palakasan, di ba? Kailangan may SOP. Ay, ako po ay nasa barangay. At nakikita ko, di ba? Nakikita ko ang ganyan. Pero, alam nyo, ako, proud na proud po akong sabihin sa inyo. Talagang with all my heart, hindi po ako humingi ng budget sa barangay. Yeah, kasi po, yung budget namin sa barangay, sa health, ay napupunta na po siya sa gamot. So, doon na po yun. So, yung budget ko sa Committee on Health, napupunta na siya sa gamot. Parang doon pa lang, ay ubos na siya. Nasa health center eh. So, ako, pag may mga projects ako, ang ginagawa ko lang, sariling sikap. So, hanap ako ng mga party list, pag-coordinate ako sa ibang mga organization. So, yun na nakaraan, nagpamigay kami ng libreng salamin, libreng gamot, etc. Yun. As in, na hindi ako humihingi ng budget sa barangays. Kaya, wala silang maibabato sa akin doon. Ganon. So, yan, nasa Committee on Health po ako sa barangay. Kaya lagi ako nasa health center. Kaya, yung nakaraan, yun lang yung perk siguro. Pero hindi ko naman madalas na ginagawa. Nagpapacheck up ako doon sa nurse namin. Diba sabi ko nga sa inyo, siya yung nagbigay sa akin ng antibiotic. Yun. Yung antibiotic na yon galing doon sa party list na hiningan namin ng gamot. Ganon. So, yun lang. Sana lahat ganyan. Maparaan lang. Siguro maparaan lang talaga. Okay, number 2. Number 2 tapos na yun. Faith walks the dignity among the world. So, let us represent God with honor. Oo, siguro kaya rin ako ganito talaga. Yung may puso, lingkod, di ba? Bakit ka naglilingkod? Kasi feel ko, hindi naman ako mananalo sa barangay election kung kung wala naman silang nakita sa akin, di ba? Oy, no more believe faith. God bless you. Attend ka lang lagi dito at patuloy na iparana sa iyo ng Diyos ang kanyang pag-ibig, presensya at pagmamahal. Kahit hindi mo ramdam, okay, it's normal. May mga pagkakataon hindi natin nararamdaman ng Diyos. Pero hindi po totoo na nawala siya sa atin. Okay? May mga pagkakataon hindi mo siya mararamdaman, pero ang katotohanan, nandyan siya. Okay? Nandyan siya. Kahit hindi mo siya nararamdaman. Yun.
So yun, let us represent God with honor. Integrity matters in private and public. And faith is displayed through character. Faith is displayed through character. Alam niyo po, napakahalaga ng karakter ng isang tao eh. Napakahalaga. Kasi kahit na sabihin na natin, sabihin mo, punong-puno ko ng pananampalataya, ang pangit naman ng ugali mo. Diba? Sabihin na natin, magaling ka mag-preach ng gospel. Pero hindi mo naman makasundo yung mga kapitbahay mo. Bakit? Kasi parang wala kang pakialam. Hindi ka marunong makisama. Pwedeng makisama, wag makisama. Pero 'di ba? Nakikita sa ating pag-uugali. Nakikita sa pag-uugali eh. Kahit ako hindi ako magaling mag-share ng gospel, pero nakita na napakabuti kong tao, may respeto ka, madali kong mai-invite yung mga kapitbahay namin. Mas madali ko sila mai-invite. Kaysa magaling ka nga, pangit naman ang ugali mo. Sorry bato-bato sa langit, ang tamaan, magpatama, ang mga tatamaan, magbago. Diba? Sige, sabihin natin, magaling ka sa Bible, marami ka alam na memory verse. Pero ikaw naman yung yun nga, nagre-recruit ka ng mga magalit ka dito, magalit ka sa kanya. Okay? Hindi natin siya bate. Ganyan. May mga ganun eh. Immature. Character is very important. Very important. Meron ganun. Diba? Diba? Simba-simba, paglabas, marites. Natatawa ako. At ang mga marites, hindi lang tuwing Martes, no? Hindi lang tuwing Martes, umaatake araw-araw. Relate. Naging sa marites. Bakit? Pero alam niyo, pag-pray pa rin natin sila. Diba? Pag-pray pa rin natin sila. Hello po, Ate Jenny. God bless you, Ate Jen. One of our super fan club members here. Natawa kasi ako, naubo tuloy ako. Nawawala no? Oo di ba? Nakakatawa pa sa loob ng church, bulong ng bulong. Gusto po marinig yung dating marites, word of God. Yun na pag-pray natin na Lord, gamitin mo po yung mga dating nagchichismis ng buhay ng iba, gawin mo silang maging chismosa at chismoso. Diba? Na ang chinichismis nila salita ng Diyos. Nako, effective na witness ni Lord. Effective. Amen. Full gospel ako, full gospel. Grabe naman yung mga tanungan. What is Reformed theology? Wala pa ako sa mga ganyan eh. Pag-aaralan ko yan pagdating sa Bible School. So pag-pray nyo rin po yun Pag-pray nyo rin yun. Bakit pa kailangan ng megaphone ni Satan kung may mga nag-gossip naman? Ewan ko ba? Basta pag-pray na lang natin sila. Always remember, gaya ni Abraham, no, during that time, our testimony speaks loudest in seasons of sorrow. Our testimony speaks loudest in seasons of sorrow. Alam niyo, maraming tao ang nakatingin sa atin eh. Lalo sa akin siguro at sa amin na mga thank you so much, Sir Michael. So, lalo sa amin na nagpipreach, no? Nag-share ng gospel. Maraming mata ang nakatingin sa amin. And in the times of sorrow, for sure, titingnan nyo kami the way we respond to sorrow. Titingnan nyo paano kami mag-respond sa mga problema, sa mga pagsubok ng buhay.
And I praise God. And I pray to God na masumpungan niya akong tapat, na sumusunod, nagmamahal at sumasamba po. Habang ako ay napapalapit sa Kanya. Thank you, Poetry Visim. God bless you po. Thank you so much, sir. So yun. Makikita ng mga tao yun. Uy, Fabs? Hello. Kaya dalangin ko po, pinapanalangin ko yon na sa mga oras ng pagsubok at mga kabigatan, masumpungan ako ng Diyos na tapat na nagmamahal, sumusunod sa Kanya. Kasi magiging channel of blessing ka or source of encouragement, inspiration to those people who are experiencing the same thing. Gusto ko po na maging channel of hope, channel of blessing to those people. Kaya para sa Lord, magpapatuloy. Para sa Diyos, amen? Amen, unknown person, amen. Para sa Panginoon. Kaya yung hashtag ko palagi, for Jesus. Natutunan ko yan sa professor namin sa BESME, kay Pastor Bobot, for Jesus. Charge to heaven lahat. Charge to heaven. Lahat ng gagawin, lahat ng mga mangyayari, lahat ng paglilingkod mo. You don't expect something in return when you serve the Lord. You just know na para sa Diyos ang ginagawa natin. Reformed theology or Reformed faith. Amen. Thank you, Poetry. So we have here si Gord. Sabi ni Gord, anong problema mo? Wala naman akong problema. Pero ikaw baka may problema ka. Welcome ka dito, Gord. God bless you, Gord. Can we just, welcome, Gord. God bless you, Gord. Wala naman. Sabi niya, may problema ka ba? Wala naman. Wala naman po, sir. G-O-R-D. Naka-filter eh. Parang kami lang na mga moderators na nakakita pag gano'n. Yeah, God bless, Lord. So, number 3 and the last. Number 3. Parang si SK Gaming lang no? SK Gaming. Okay, number 3 and the last. Grabe, mag-aalas 12 na. Hindi, si SK Gaming, binago na siya ni Lord eh. Binago na siya ni Lord. Ano siya? Kanina umattend siya ng morning devotion, si Gord. Hi, hello Miwo. God bless you. Welcome ka dito. Okay, so number 3. Faith, invest in God's promise beyond the grave. Faith invest in God's promise beyond the grave. So dito sa Genesis 23 verses 19 to 20. 23:19 to 20. Basahin natin. Sabi doon, then Abraham buried his wife Sarah there in Canaan, in the cave of Machpelah near Mamre, also called Hebron. So the field and the cave were transferred from the Hittites to Abraham for use as a permanent burial place. So Abraham buried his wife Sarah in the cave, which became Abraham's property.
So, this burial site now, itong burial site na ito becomes Abraham's first legal possession. So, itong lupa na ito, itong kuweba na ito, okay, itong lupa na ito na pinaglagakan po ng labi ni Sarah ay naging first legal possession ni Abraham in the promised land. So, this is a declaration of faith in future fulfillment. Oh, so this land pala, nasa promised land sila. So during this time. Okay, first legal possession in the promised land. A declaration of faith in future fulfillment. So during that, dito pala sa time po na ito, no, galing. Dito pala sa promised land nilibing si Sarah. So we need to believe beyond present pain. Kasi yung pain pala na naranasan ni Abraham dito kay Sarah ay soon magiging lupang pangako pala para sa mga Israelita. So parang tayo, we need to invest in eternity. Invest in eternity. Mga kapatid, yung mga yaman natin sa mundong ito, mawawala, mananakaw, masisira. Pero ang yaman na iniimpok natin sa langit kailanman ay hindi mananakaw. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Anong sabi doon? 2 Corinthians 4, verse 18. So we fix our eyes on what is seen. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Hello, Vin. God bless you. So, dapat daw, ang ating mga mata ay nakatuon dun sa mga hindi pa natin nakikita. And what is that? The eternity. The eternity. Dapat ang tingin po natin doon sa buhay na walang hanggan. 2 Corinthians 4:18. 2 Corinthians 4:18. Sa buhay na walang hanggan doon sa eternity. Kasi dito sa mundo, saglit lang tayo. Hindi tayo panghabang buhay dito. Pero doon sa buhay na walang hanggan kasama ng Panginoon, doon may forever. Doon po. And God's promises extend beyond death. God's promises extend beyond death. So anong pinapakita nito? Tingnan niyo po ang ganda. Ang pinapakita nito, what looks like an ending can become a seed of promise. What looks like an ending can become a seed of promise. Yung mga tinitingnan natin na parang katapusan na o parang baka wala nang mangyayari. Yung akala nating ending ng isang eksena ng buhay natin, yun pala ay pagtatanim ng bagong binhi na isang araw ito ay lalago. Purihin ng Diyos. What looks like an ending can become a seed of promise. Maybe that thing, that relationship that is ending, that thing, that people, or kung ano man yung mga may ending sa buhay mo, isang eksena lang yan. At sa mga susunod na eksena, may mga bagong sisibol. Amen, Ate Analu. What looks like an ending can become a seed of promise. Sabihan mo ko, Ate Analu, kapag lumilitaw na at sumisibol na yung seed of promise na tinanim mo dyan sa ending na nangyari sa buhay mo. Yang ending may binhi. Pag tinanim mo, lalago at yayabong. Dati po, Pastor, di pa ako nakikinig sa mga devotion kasi RC ako bininyagan. And praise God, Kuya Michael, for being with us. Salamat po. Ang ganda ng revelation na yun, ha? I love it. What looks like an ending can become a seed of promise. At alam nyo ba, di ba sabi ko naman sa inyo, kapag nagtanim ka, mas marami yung bunga. Kaya yung isang mawawala pala, yung isang eksenang mag-e-end sa buhay mo,
kung ano man yung mga mawala sa'yo doon, mas marami ang ipapalit. Because of that ending. Kaya ayaw ko makamiss ng devotion mo, Pastor, kasi after daming realization. Amen po. Praise God. Praise God. Galing. Praise God. God, wala pa yung final words. Uy, kung sino naman yung tropa ni Romy Raquel, God bless you. Ayon kanina, yung God's promises. Asaan na yan? Extend beyond death. Extend beyond death. Galing talaga. Na-amaze talaga ako dun sa malamig na tubig. Kasi hindi ako masyadong madalas na uubo. Parang pinapatulog yung mga bakterya sa ano. Alam mo na. What looks like an ending siguro, no? What looks like an ending? Parang pwede doon na will be the start of something new. Hello, Maria Cristina Norico. Yeah, pwede ka dito. Nood ka lang lagi. Actually, lahat kami dito natututo eh. Kahit ako, natututo po ako eh. Natututo tayo lahat. So for our conclusion, okay, Genesis chapter 23 teaches us 3 things. Lumalabas ba sa inyo yung mga comment ko? Lumalabas naman sa inyo, no? Pakian nyo na lang ulit, repost nyo na lang. Yan. Lumabas? Ayan, okay. So una, Genesis chapter 23 teaches us, faith grieves with hope. Okay lang na mag-grieve ka. But if you have faith, nakaangkla ang pag-asa. So ibig sabihin, kahit nag-grieve ka, nagmomorn ka, umiiyak ka, nagdadalamhati ka, may pag-asa. Kasi hindi ka nawalan ng pananampalataya. Pangalawa, faith walks with dignity. Kung may pananampalataya ka, kahit nagmomorn ka, alam mo ang tama't mali. Hindi ka mabubulag. May integridad ka. Okay? May magandang reputasyon ka. May maganda kang pangalan na pinangangalagaan at ang Diyos ang magbabantay sa iyo nito. And pangatlo po, faith believes beyond death. Faith believes beyond death. Abraham mourned, he wept, but he keeps on trusting God. He buried Sarah, but he claimed the promise. Hindi nawalan ng saysay ang nangyari kay Sarah. Kasi doon sa lugar na yon, the first legal possession of Abraham, which is that cave na kanyang binili para sa kanyang asawa, doon pala ang magiging promised land ng mga Israelita. Even in grief. For our final words, even in grief, faith still sees the promise ahead. Again, even in grief, faith still sees the promise ahead. Kahit ikaw ay nagdadalamhati sa pagkawala ng iyong mahal sa buhay, kahit ikaw ay nagdadalamhati sa isang magtatapos na relasyon, kahit ikaw ay nasasaktan, nahihirapan at umiiyak, huwag mong kalimutan ang kinabukasan ay palaging nagdadala ng pag-asa, sapagkat ang Diyos ng ngayon, ng kahapon at ng hinaharap. At ang atin pong hinaharap at ang ating kinabukasan, nandoon ang Diyos, naghihintay sa atin. Purihin po ang Panginoon. Nandiyan lamang po ang Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti niya po. Ang isang pagtatapos, mga kapatid, ay maaaring panimula ng isang mas maganda, makabuluhan, at makulay na buhay. Salamat sa Diyos. Praise God. At dito po nagtatapos ang atin pong evening devotion.
Diba, Ate Ariza? Praise God po. Sabi ni Ate Ariza, iniisip ko na lang na tawakasan na lang yung buhay niya. Alam ko mas better. Dati iniisip niya yon, pero ngayon alam niya na mas better ang plano ng Lord. At hindi siya tumalikod sa Panginoon. Nakita niyo si Ate Ariza? Tatanda niyo siya, nung time na nag-open siya, nanood siya dito. Tapos yun yung time na gusto niya na talagang mawakasan yung buhay niya, etc. Sa Africa. Tapos ngayon, still here. Ate Ariza, we are so blessed with your life. Thank you for not giving up. Thank you, Ate Ariza. God bless you po. Isa kang patunay din, ate, na itong ginagawa natin dito sa social media ay nakakahipon ng iba't ibang klaseng mga tao at nagiging pagpapala at buhay sa iba. So, we love you, ate. Salamat sa mga Bible verse na linawan ako. Amen po, Ate Ariza. God bless you po. Buhay ang Diyos. Buhay na buhay ang Panginoon. Salamat, Ate Ariza. God bless you sa iyong buhay. Isa ka po sa mga testimony dito sa group chat. Sa ating community. We love you, Ate Ariza. So, yan. Isang makabuluhang gabi na naman po sa ating lahat. Parang araw-araw, gabi-gabi, ang daming tinuturo ng Diyos. Hindi nakakasawa na mag-aral ng salita ng Panginoon po, no? Hindi nakakasawa na nandito tayo. Sabi ni Ate Arisa, salamat sa community na to. Isang single mom na naman ang naligtas. Amen. Praise God. Ganda, ganda. Kahit ako po sa totoo lang, parang lumalakas din ako pag nandito Grabe si Lord, no? As in, iba ang anointing, iba ang presence ng Lord. And it feels so good. Feels so good to stay in the presence of God po. Sarap. Alam nyo, marami dito sa community, dito sa mga viewers, ang daming mga silent viewers na nagugulat ako nagchat-chat sa akin. Salamat po, wag po kayong titigil. Hindi ako familiar sa kanila. Sabi nila, lagi po ako nanonood sa inyo, silent viewer niyo po ako, etc. Ano yung online welling? JG Travel. Online welling. Opo, ang sarap, no? Ang sarap na matuto ng salita ng Diyos. At hindi ko rin in-expect, posible pala talaga, no? Posible pala, totoong mga tao, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, ang mahihipo ng salita ng Diyos. Sabi ni Shimshi, di ko namamalayan 2 weeks na pala ako dito, Pas. Praise God. Ako di ko namamalayan, magsi 6 months na ako. 6 months na palang ginagawa ko to At napakadami na nangyari sa loob ng 6 months na yon. Five months na sa S-Closet. I mean, wala na po ako mapuntahan para makapag-Bible study kasi nasa Bicol po ako. Ito, sama ka dito lagi. Sa lahat ng mga bago dito, mag-message lang kayo sa akin dito or sa FB Messenger at sasendan ko kayo ng link para maka-join kayo ng FB community. Grabe, no? So, solid tayo sa 500 plus ngayon, going to 600 na nanonood from different parts of the world. Praise God. So, ginagawa sa GC po kasi iba-iba pero normally, 7 a.m. sa umaga, sa gabi po, 7 or 8 p.m. Pero may mga times lang po na may iba akong ginagawa. Kaya po nag-iiba-iba ng oras. Pero yun po, yung standard. Pero lagi po ako nag-chat sa GC. Kaya make sure na nasa group chat po kayo. Mag-message lang kayo sa akin para masendan ko po kayo ng link. Amen.
Oy, God bless you, JV. God bless you. Tuloy-tuloy lang. I know na may mga pag-atake ang kaaway kasi may magandang gagawin sa'yo si Lord eh. Kaya inaatake ka niya. Magtaka ka pag hindi ka inaatake, di ba? So may pag-atake talaga ang kaaway na mangyari sa atin. But I pray na maging payapa ang pagdedesisyon mo. Meron kang peace at joy ng Lord at yung presence niya ay palagi nasa iyo. Yeah. Pas, di lang sa Pinas, yung platform mo, all over the world talaga yung nakarinig ng Word of God. Oo nga eh. Kakaiba, no? Kakaiba. Hi, thank you, Lord. So, sa lahat po ng mga hindi pa nakasama sa atin pong fan club, hindi ako nagsosolicit sa inyo. Gusto ko lang na lagi kayo updated sa mga nangyari sa atin. Yan. So, click that one for you to become part of our fan club. Sa lahat ng newbie. Okay, lahat welcome kayo dito. Okay? Welcome na welcome kayo. God bless Sandri. Amen. God bless you. God's healing be upon you po in Jesus' name. Ako, tiga Bulacan po ako. Shout out kay Johnson Palanog. First time ngayon na nanonood. God bless you. We are so blessed that you are here. Kapag meron kayong mga first timer, thank you, Erin Zoe. God bless you. Kapag meron kayong mga first timer na nanonood ngayon, sabihin nyo sa akin. Kunwari, in-invite ko si ganyan. Nanonood siya ngayon. I-shout out ko sila. Okay? Message lang kayo sa akin pag gusto nyo po. Okay, tapos bago tayo tapos na tayo, bago tayo mag-closing prayer. So sa lahat ng mga bago po dito, pwede po kayo na mag-subscribe sa atin pong YT. Sige po, check muna natin. Kasi konti na lang eh. Okay, konti na lang. Paabutin po natin ng 1K ang atin pong YT channel. Tapos po sa lahat ng mga kabataan, we have another group chat. Okay, Heart to Heart Youth. I would like to encourage young people dito po sa social media to become part of God's army. Malaki po ang gagampanan ng mga kabataan sa generation natin ngayon. So I want you to join our Heart to Heart Youth. Okay, go. I-send nyo lang sa kanila yung link. Send nyo lang sa kanila yung link para pasamahin nyo sila doon. Kung may mga anak kayo na alam nyo na matitigas ulo, minsan nagre-rebelde sa magulang, maalay nyo. Ito yung maging ito yung maging way ng Lord. So, lahat ng mga 13 to 30 years old, pwede kayo mag-join doon. Okay, doon sa GC na yon, Heart to Heart Youth. Yes, pwede 28. Imimit ko kayo within the week via Zoom. Okay, via Zoom. So, ano pa ba mga announcement natin before we end? So, ang announcement lang natin before our closing prayer po. So yun, tuloy-tuloy pa rin po ang atin pong donation drive for our Backs of Blessing operation this coming Sunday sa General Nakar, Quezon Province. I'll be there. Ako po mismo. And to God be the glory po. Almost 40,000 pesos na po ang nalikom natin for that mission. Galing po yan sa community natin. Okay, praise God. Talagang gagamitin natin yan para po ipamigay doon po sa mga tao na nangangailangan, mga bata. Isa siyang eskwelahan sa tribo. Eskwelahan sa tribo. Okay, so yun. Message kayo sa akin para mabigay ko sa inyo yung link. Okay? Tapos, yun po, Sunday na po yan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. If you have a generous heart to give and to support, message lang kayo sa akin para po maidagdag natin sa atin pong fund. Another thing, supportahan po natin ang Bethel Music Concert this coming March 21 and 22. I praise God dahil po nagkaroon tayo ng pagkakataon to become part of that concert for free dahil yung mismong organizer po ay pumayag sa atin pong collaboration. Praise God. So that's why I have VIP or SVIP ticket po this coming concert nila sa March. Praise God. Praise God. At ano pa ba? So I will be in Taiwan this coming Feb 9 to 22. Sa lahat ng mga nasa Taiwan, meron tayong group chat. Kita-kits po tayo doon. I just want to pray for you and encourage you there in Taiwan po from Feb 9 to 22.
Feb 23, I'll be in, parang feeling mo artiste, di ba? Nagtutour sa buong mundo. Feb 23, I'll be in Dumaguete. Sa lahat naman nasa Dumaguete po. I'll be there. Isang araw lang ako dyan. Feb 23. And Feb 24 to March 1, I will be in Siquijor. Kaya sa lahat ng mga artista ka na, Pas. Dito po ako sa Taiwan. Opo, lovely. Sige po, meron tayong GC sa Taiwan. Kita-kits po tayo dyan. Marami po na gusto makipag-meet and greet po dyan. Wow, artista, meet and greet. Hindi, parang gusto makipag-pray. Tatawa ako. Teka lang. Pag natatawa ako, ano ako eh. Nauubo ako eh. Minsan dati. Ayun. Hoy, pero ako po ganito. Mababash ka na naman yan, Pas. Yaan nyo na sila. The more na binabash ka, the more na pagpapalain ka. So, yun po. Feb 24 to March 1, I'll be in Siquijor. Ayan. Praise God po. Kung tatanungin nyo ako, saan kaya nanggagaling yung pera ni Paz? Bakit siya nakakakuha ng ganyan? Ba't siya napag-travel? Alam niyo po, praise God kasi gumagamit lang siya ng tao na nagpo-provide. So, praise God po dahil yung tour ko sa Taiwan, all expense paid, airfare, tsaka po yung hotel. Pero yung sa Siquijor at Dumaguete, matagal na pong nabook yun. Huwag kayong mag-alala. No, wala pang heart-to-heart community. Na-book na po yun kasi mas mura, di ba? Mas mura yung mga pamasahe kapag ganun dati. Parang last year pa siya na-book. So, yun. So, praise God po. At salamat sa lahat ng mga nagsiseed. Salamat po sa mga nagbe-bless. Personal sa akin, praise God po. Napakalaking tulong. Ayun po. Sa marami pong lugar na mapuntahan. Amen po. Salamat kasi masaya kayo pag nakakapunta po ako sa iba-ibang mga lugar. Aha! Nag-step down kasi ako sa promotion tapos feel ko may bad comment mga colleagues. Bakit? Step down. Chat mo ako, Jazz. Chat mo ako. Okay, para chat. So yun mga kapatid, I need your help. Go. Mag-subscribe po kayo sa YT channel. 891. Konti na lang po at magwa 1,000 na. And I will be very honest, bakit po ako nagpapasubscribe sa atin pong YT channel? At bakit ako nagpapanood? Kasi po, malapit nang mag-monetize ito pong YT channel na to. At ito po, kapag nag-monetize siya, malaking tulong din sa atin pong community. Okay? Malaking tulong sa atin pong YT community. Kaya, every time na may nagsusubscribe at may nanonood, yun talaga. No? And I will not be hypocrite, 'di ba? Bakit ako nagpapa-subscribe dito? Hindi para sa kahit na ano pa mang bagay. Of course, para po maraming tao makakilala, makapanood, etc., mabalikan. Pero malaking tulong din po talaga ito. Malaking tulong po talaga ito. Itong monetization dito po sa YT. So, konting-konti na lang po. Marireach na po natin siya. Amen. So, yun. Ano pa bang mga announcements? So, follow niyo po ako sa iba't ibang mga social media. Alam niyo, wala pa akong content ngayong araw eh. Mag-aalas 12 na. Wala pa akong pang day 20. Kasi everyday gusto ko mag-post ng reel everyday talaga. So, I wanna be consistent po. Apo. Sali kayo sa GC. Sa lahat ng mga may prayer request, sali kayo sa GC. I-type nyo po dun yung prayer request nyo. And we have intercessors, prayer warriors who will be praying for you po. So talagang, rin natin, tinitrain natin yung mga intercessors po na yan. All for the glory of God. Salamat Ate Ann. Sana po na-appreciate nyo. So, closing prayer na po muna tayo. Sige po. Praise God. Message lang po kayo sa akin. Message lang kayo sa akin. Lahat ng organization din ng Parents Normal kasi siya talaga. Amen, amen. Christianite. Praise God. Salamat. Salamat sa malaking pangunawa at tamang kaisipan. Tama yan. Okay? Hindi yung kung ano-ano mga iniisip and all. Yung meeting ng intercessors, magme-message ako sa GC natin ng intercessors. Okay? So, yun po. Maraming salamat sa bawat isa. Prayer partners po, yung mission partners natin mga kapatid, mission partners GC, or once a month na lang yung meeting natin kasi magre-record na lamang po ako doon ng teaching para po sa inyo. Okay? So, yun lang naman. Maraming salamat po. To God be the glory. Mag-pray muna po tayo. Palakpakan muna natin si Lord. So, tuloy natin yung Bethel song sa mga susunod na araw.
Meron na nga ako ipag-pray sa labas pa. Pero yes! Yung anointing oil natin, nung crossover, gamitin nyo po yun. Ipahid nyo po yung anointing oil na yun. Okay? Sa mga may sakit, sa mga gusto nyo ipag-pray, etc. Pwede nyo gamitin yung oil po na yun. Okay? Yung training na intercessor, magme-message ako sa GC kung kailan. So, dapat ay nasa GC po kayo. Sige, pray na po tayo. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Panginoon, maraming salamat po sa gabi pong ito for allowing us, Panginoon, na matapos ang devotion namin ngayong gabi. Salamat po sa napakasarap na presensya mo, sa napakadaming mga katuruan, kapahayagan mo, Panginoon. Nawa po, dakilang Diyos, ay talagang kumilos kayo mightily, magkaroon ng transformation. Hindi lamang po kami basta matuto at mabless, maiyak at tumawa, kundi magkaroon talaga ng visible change at transformation na ang lahat ng mga tao sa paligid namin ay magugulat. Talagang binabago mo kami, Panginoon. Talagang sinasamahan mo kami, Panginoon. So maraming salamat po. Be with us, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po. Bigyan mo kami ng masarap na pagtulog ngayong gabing ito. Restore mo lahat ng mga nawalang kalakasan, dakilang Diyos. Salamat po, Lord, for everything that you have done. We will always praise, thank, and worship you. We will serve you, Panginoon, until the second coming of Christ. Hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon, sama-sama kaming maglilingkod. At nawa ay masumpungan mo kami, Panginoon, na tapat na sumusunod, nagmamahal at naglilingkod sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Salamat, palaguin mo ang community na ito, magpadala ka ng mga generous na tao, faithful, available, committed, Panginoon, in your call for our lives, Lord. Kahit ito man po ay sa social media, online ministry lamang, Panginoon, pero hindi ito lang, Panginoon. Palalawakin mo ito, Panginoon, padadamihin mo at maraming mga tao sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas, ang maaabot ng live stream na ito, Lord. In Jesus' name, make this live stream, Lord God, set this apart and make this live stream, Lord, anointed in Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat po at pinagkakaloob na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' name we pray, lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen.